Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Tayo po ay nagbabalik dahil importante po itong pag-uusapan natin. Ito po yung tungkol dito sa mainit na pinag-uusapan na balak na pagpapatalsik kay President Bongbong Marcos nitong mga Duterte. Ngayon, ang ipinagtataka ko po kasi, bakit hinahayaan ito unang-una ng magiging biktima na si PBBM at saka ng mga otoridad. Pero syempre, ang mga otoridad, hindi naman ito kikilos, syempre, kung walang go signal ang Pangulo. Ngayon, ang ipinagtataka ko po kasi, bakit pinapabayaan ito ng Pangulo na may mga ginagawang mga ganito, itong very open, lantaran po na pagbabanta sa Pangulo, hindi lang po sa kanyang posisyon bilang Pangulo, kundi pagbabanta na rin sa kanyang buhay. Lantaran po, lantad na lantad, hindi itinatanggi. Itong mga ginagawa nilang mga rally na walang tigil wala nang ibang ginawa kundi grabe, minumura yung Pangulo. Minumura. Tapos kung ano-ano mga masasakit at masasamang mga salita ang binibitawan patungkol sa Pangulo. Tapos ito nga po, walang takot, walang hiya na ilantad talaga ang maitim na balak yung pagpapatalsik, kudita. Ngayon, kasi kung sakali man na magtagumpay sila, halimbawa lang, kung magtagumpay sila, ano na? Siyempre, halimbawa, sa bagay, yung kudita naman ilang ulit na nagkaroon ng tangka na kudita sa mga nakaraang administrasyon. Di ba kay Cory noon ilang beses? Kung tutuusin talagang maraming galit na militar kay Cory. Pero hindi pa rin, nakatapos pa rin ang kanyang termino. Na ngayon, ito nga si PBBM, kumbaga, matino ang kanyang ginagawa. Mahal siya ng taong bayan, marami nagmamahal sa kanya. Pero, pilit na gustong agawan ng kapangyarihan. At alam na alam natin kung sino. Hindi naman itinatanggi. Hindi ikinahihiya. Parang ipinagmamalaki pa nga ng mga kasamahan niya. Sila. Kumbaga, wow. Parang ngayon lang po ito nangyari sa kasaysayan natin na isang nakaupong Pangulo, pinagbabantaan ng buhay, pinagbabantaan na aagawan ng kapangyarihan ng isang dating Pangulo na gusto makabalik sa pwesto. Although, anak niya ang uupo, pero siyempre, siya yun. Siya pa rin yun. Siya yung magpapatakbo Siya ang masusunod. Tapos, ito kamo, alam na nga ng lahat. At maraming nananawagan sa Pangulo na kung pwede lang, ay bigyan ito ng pansin. Yung bang turuan ito ng leksyon itong taong ito, itong mga taong ito. Pero parang baliwala lang naman dito sa Pangulo.
Parang hindi naman siya nag-aalala. Tinatawanan lang niya. Pero tayo pong mga mamamayan, tayo ay nag-aalala. Siyempre, ako hindi lang sa ang ipinag-aalala ko kasi kung sakaling magtanggumbay ang mga ito sa kanilang mga maitim na balak, hindi lang naman si BBM ang magiging kawawa dito. Ano ba naman mangyayari sa kanila? Marami silang pera, pwede silang mamuhay sa kung saan nila gusto. Ang kawawa po kasi dito ay tayo. Tayong mga karaniwang Pilipino. Tsaka yung bansa natin. Delikadong mawalan tayo ng bansa. Alam natin kung anong mangyayari kapag nagtagumpay ang mga ito. Nag-uusap-usap na nga po yung ilang mga pro-government vloggers, mga anti-Duterte vloggers na kapag talagang nangyari na mapatelsik si BBM na papalit sa kapangyarihan ng mga Duterte, ay sila ay lalayas ng Pilipinas. Alam nila kung saang bansa sila pupunta. Buti na lang sila. Buti sila may kakayahan sila na mamuhay ng mapayapa sa ibang bansa. Paano naman yung mga maiiwan? Na sigurado ang mauulit na naman po yung buhay ng mga Pilipino nung administrasyon ni Duterte. Ngayon, ang hindi ko po kasi maintindihan kay ang pagsasawata kasi dito kila Duterte, ang pagpapatigil sa mga to, wala namang ibang pwedeng magdesisyon nito kundi si PBBM. Hindi naman pwedeng manguna yung mga militar, mga pulis. Maghihintay sila sa go signal ng Pangulo. Hindi ba nag-aalala si PBBM sa buhay niya? Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. At saka yun ngang kinabukasan ng bansa natin. Kaya po namimihasa ito sila Duterte. Kasi wala namang nagsasaway. At hindi sila natatakot kay PBBM. Dahil ang tingin nga nila kay PBBM ay mahinang nila lang. At hindi naman talaga kakasa. At sobrang bait. Kaya nila inaabuso. Ngayon, hindi ko maintindihan kasi ito si First Lady Liza, alam ko matapang itong babae. Matapang na nila lang ito. Pero hindi ko maintindihan bakit hinahayaan nila na ganituhin lang sila nitong mga Duterte. Binabastos na sila masyado. Siya mismo. Idinadawit-dawit siya sa sobrang kabastusan. Tapos ito nga po, napakalaking bagay nito. Itong mga ginagawa ng mga Duterte na ito, lantarang paghahayag na pinatatalsik nila si Bongbong Marcos. Sobrang pagbabanta, nakakatakot. Pero, kasi parang may mali Bakit hinahayaan? Bakit hinahayaan ni PBBM na ewan ko, mga kababayan, kayo alam nyo ba kung bakit? Kasi nakakarindi. Nakakainis na. Hindi lang si Duterte ang nakakainis sa mga pinagagawa niya, kundi si PBBM nakakainis na rin. Bakit pinapabayaan niya ito? Na kung
kumbaga nalalaman ito sa ibang bansa. Sasabihin ng mga taga-ibang bansa, ano ba yung Pilipinas? Napakadelikado magpunta sa Pilipinas. Parang walang kasiguraduhan. Halimbawa, kung may mga tao na gustong mag-retire dito, gustong magnegosyo dito, mga Pilipino halimbawa na may mga asawang foreigner o mga Pilipino na gusto ng umuwi dito. Mga OFW, mga balikbayan na gusto ng mag-stay dito for good. Paano yan kung ganyan na may mga banta? O paano yung mga foreign investor na gustong magtayo ng negosyo dito? Ganito ang itsura ng bansa natin na mayroong nagbabanta ng kudita, mayroong gustong mag-agaw ng kapangyarihan, mga Pilipino na nakipagsabwatan sa komunista, sa komunistang China. Sa totoo lang mga kababayan, nakakahiya po ang sitwasyon ng bansa natin. Nakakahiya yung mga kapwa natin, mga kababayan na nakikipagsabwatan sa China, kumakampi sa China. Hindi tayo iisa ng takbo ng utak. Parang wala akong nakitang ibang bansa na ganito. Parang Pilipinas lang ang mayroong ganito na nakikipagsabwatan sa kalabang bansa. Hindi kaya nag-aatubili o nagdadalawang isip yung mga foreign investor na mamuhunan dito sa atin? Dahil sa hindi matiwasay, hindi stable ang lagay ng gobyerno natin. Anytime pwedeng maagaw, pwedeng magkagulo. Tapos itong si PBBM, mga kababayan, hinahayaan lang na mangyari ito. Naku, alam niyo kung ako ang nasa if I were in the president's shoes, siguro isang rally lang nitong mga Duterte na to. Isang rally lang yon, hindi na mauulit pa. Pero ewan natin sa diskarte ng Pangulo na maski ako naguguluhan din. Okay mga kababayan, yun lang po ang gusto kong sabihin kasi nakakabahala sa totoo lang. Okay, thank you po mga kababayan. Hanggang dito na lamang at mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and I'll see you next time. Peace.